Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin sandi. Hallelujah. Purihin ka, Ama, o Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na to. Tunay nga na ang iyong kabanalan, Ama, at ang presensya mo patuloy naming mararasan, Panginoon. Patuloy niyo nga pong siya sa atin ng bawat isa na lumalapit sa iyo sa oras na to. Salamat po, Panginoon Lord, sa bagong buhay, bagong beginning, Panginoon ko, na patuloy mong pinagkakaloob. Patuloy mong parangalanan yung anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama. Salamat na kabahagi kami, Panginoon, ng glory mo. Salamat, Panginoon, na kabahagi kami, Ama, yung kapangyarihan, Panginoon, siyang dumadaloy sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa oras na to, hinihingi ko po, Panginoon, ng karunungan, Ama, na siya magbibigay sa amin, Panginoon, ng direction na para magdesisyon, Ama, direction para hindi ma-distract, direction, Panginoon, para lumakad sa katotohanan, direction, Panginoon, para pagkalooban mo kami, Ama, ng tama amang paglakad patungo sa divine calling, divine purpose, at divine destination patungo sa iyong paanan, Ama. Kaya naman, O Diyos, sa oras na to, panibagong karunungan, Ama, ang patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, na siyang magtutuwid, magtuturo, Panginoon, at gagabay sa bawat buhay namin at mai-apply namin, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo na may kaunawaan, Ama. Hallelujah at talino, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin, Ama, at nagpapakumbabang puso sa iyong harapan, O Diyos, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So tayo po ay nasa Proverbs 25. Hallelujah. Proverbs 25. Amen. So, dito po, matatalakay natin ang mga bagay-bagay po, kung paano, hallelujah, makikita natin ang kings and their authority, yung mga authority ng mga tao na nakaupo, amen, sa trono. Makikita din natin dito yung paano tayo magre-respond to advice and critics ng mga tao sa atin. Matutunghayan din natin sa Proverbs 25 ang value of being told the truth. Amen? Yung pagsasabi ng katotohanan at ang gossip. Amen? Ang pag-chichismis. Amen? Dito rin po matutunghayan natin ang kung paano natin i-treat ang ating mga kaaway. The treatment of enemies, and paano natin magre-read, paano tayo magkakaroon ng reading of situation and being a good friend. Amen? So let's read po sa Proverbs 25. Samahan niyo po ako magbuklat. Ayan, himayin po natin ang mensahe. Hallelujah. Sabi po dito, narito pa ang mga kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekiah na hari na ito'y sinasaliksikin. Amen. Nahari ng Judah, kalwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga sa lahat ng bagay at karangalan naman sa hari na ito'y saliksikin. Amen? So makikita po natin dito yung authority. Amen, na pinag-uusapan natin. Yung king and their authority. So, si Hezekiah dito na pag-usapan natin sa verse 1, isa po siya sa king of the nation of Judah. He reigned nung around 700 BC before Christ. At dito makikita natin po yung mga bagay na impurities na nangyayari noon sa kanilang paghahari at ang kanilang kung paano sila naging mabuting hari. Isa si Hezekiah sa isa sa naging mabuting hari, at kung di po ako nagkakamali, siya din yung in-extend ng buhay ng Panginoon. Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. At dito sa Proverbs makikita natin ang principle kung paano natin pahalagahan at ikikip natin sa ating mga mind kung ano po yung mga i-discuss natin na principle, principle ng paglakad sa buhay. This is principle, not promises. Tandaan niyo po, Proverbs is a principle. It is not promises. Mga advice at wisdom po na nagmumula kay Haring
Solomon no po na inspirasyon po ng banal na spirito na kung tayo po ay sabi nga makikinig, magigain tayo. Pero kung hindi tayo makikinig, no po, hindi natin matututunan ang pagiging wise at wise statement na kung paano lumakad po, no po ng may karunungan sa we can consider general truth ng buhay na to. Generally, sa mundong ito, na po sa nilalakaran natin. Amen. So makikita natin dito, na po, yung yung glory ng Panginoon, na po na nagbibigay po sa bawat isa sa atin kung paano ang mundo ay kinreate ng Diyos, di ba? Makikita natin kung paano tayo kina-counsel ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan. Na po, hindi natin mauunawaan kung gaano ang paglikha. Na po, sa kung ang titingnan natin is authority ng Panginoon as our King of King. Pero sabi nga dito, si King Hezekiah, na po, yung authority na pinagkakatiwala sa kaniya. Amen? So napakahalaga po na makita natin in human way, as a human, that tayo po, marami tayong mga glory ng Panginoon na patuloy pa rin nating nadidiscover. At isa ang karunungan na dapat we have to proud of. Kailangan nating ikatuwa, kailangan nating ma-bless at i-value yung karunungan na itinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi niya, isipan ng hari mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit at sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masasamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari ng katarungan ang mamamalagi. Amen? So dito, makikita natin na po, tunay na ang karunungan ng Panginoon kung paano niyang nilikha yung mga bagay, yung solar, di ba? Hindi natin yan kayang abutin. Yung antas ng karunungan ng Panginoon, hindi natin kayang kopyahin. Amen? Mga bagay, even na nga lang, huwag na tayong lumayo sa katawan na lang po natin. Katawan na lang natin kung paano nagpa-function ang bawat ugat, di ba? Paano nagpa-function ang utak natin, paano nagpa-function lahat ng lamang loob natin, di ba? Yung ating digestive system, nervous system, skeleton system, amen? So alam niyo po, as you can see, God is so powerful, and sovereign, because ginawa niyang sistema lahat. Even solar system, di ba? Sa katawan mo, puro sistema yan. Nagpa-function siya by system. Amen? Kaya tayo po, dito tinuturuan tayo ng wisdom because we have to work, we have to learn na kailangan din nasa sistema tayo ng wisdom ng Panginoon ng may kaunawaan. Kasi sabi nga kung tayo ay may tagapayo sa paligid natin, even ang hari, di ba, kung ang tagapayo niya ay masama, ano sa palagay ninyo ang magiging desisyon niya sa lahat ng bagay kahit pa nasa kanyang authority? Masama din ang ibubunga. Pero kung meron siyang tagapayo na mahusay, amen, at makatarungan, di ba po, ang katarungan po ang mamamalagi. And knowing that we have the highest King of King na nagbibigay ng wisdom sa iyo at wisdom sa akin kung bakit tayo po ay nakakalakad sa tamang desisyon natin sa buhay. Amen? Katulad ng mga bagay na pinag-aaralan natin ngayon. Amen? So let's go to verse 6. Sabi po, huwag kang magmataas sa harap ng hari. Niihana ang sarili si taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito kaysa hamakin ka ng nasa harap ng marami. Amen? So kung makikita po ninyo, ito pong verse na to, may katulad po ito sa sinabi ng Panginoon na sa Luke na hindi po siya malayo, na wag tayong umupo. Wag tayong umupo sa upuan na kung saan hindi tayo pinapaupo, baka tayo patayuin. Kung hindi po ako nagkakamali. Sa Luke 14 po 'yon, 'di ba? Kaya napakahalaga po na tayo ay matuto po na magpakumbaba. Amen. Wag tayong masyado po tayong mataas ang tingin natin sa sarili, Sabi nga, wag natin tingnan ng sarili natin na mataas. Kasi baka katulad nun na baka magkaroon tayo ng disappointment. Amen. Kaya
matuto tayo na huwag na rin masyadong tingnan yung sarili natin in a way na hindi na tayo pwedeng ma-rebuke or magpa-rebuke o magpatuwid sa ibang tao. Kasi sabi nga ni Jesus, 'di ba, tinuro niya, halimbawa sa isang okasyon, 'di ba? Wag mong hangasin na umupo sa harap kasi baka paalisin ka doon at sabihin na umupo ka sa likuran kasi hindi yun yung tamang pwesto para sa iyo. Amen. Hayaan mo na, sabi nga, ang tao ang makita o yung nag-celebrate ng okasyon na yun, ang kumilala sa'yo or kilalanin ng ibang tao. Hindi masama na i-glory ng ibang tao kung, sabi nga, kung ito ay nagtataas sa pangalan ng Panginoon. Amen. At nagpapasalamat sila sa buhay mo sa pamagitan ng Panginoon. Amen. Kaya katulad po ng ganitong mga bagay na po, huwag tayong magkaroon ng kayabangan. Kayabangan po sa ating sarili na po na pwedeng mag-dishonor or makapag-disappoint sa atin. Amen? Kaya nga po napakahalaga ng ating pinag-aaralan kasi dapat alam natin kung paano po i-value na po yung sarili natin na hindi tayo masyadong nagmamataas at hindi din tayo masyadong namang binababa ang ating sarili. Kasi hindi rin naman po maganda na nagsiselfity tayo. Amen? So, praise God. Hallelujah. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman. Baka sa bandang huli, lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. So, dito po, ito, nakita ko dito. Ito po yung value kung paano tayo magre-respond. Ano po yung our respond to advice and critics. Amen. Katulad po ng pag-upo, yung mga, pwede din kasing maging critics ng tao yon o pwedeng magbigay din sa atin ng tamang advice. Pero katulad nito, na halimbawa, may nalaman ka o may narinig ka lang, sa about sa mga bagay na narinig natin, we have to value kung ano po yung katotohanan. Alamin muna natin katotohanan bago tayo maging gossip. Amen? O ilagay sa court. Sabi nga, idalhin sa korte. 'Di ba? Halimbawa, or sa barangay, halimbawa, ganun po, yung mga alitan na hindi mo naman alam kung ano talaga yung puno at dulo. Amen? Na tayo po ay masyadong minsan, 'di ba? Masyadong nadadala ng ating emosyon. Na tayo ay alamin muna natin ang katotohanan. Let's value being told the truth. Yung katotohanan kasi pwedeng ito ay magbigay ng advice sa atin at pwede rin naman na sa critics ng mga tao sa paligid natin o pag-gossip nila sa atin, may matutunan tayo. Ako po, purihin ng Panginoon. Sabi ko nga, sa lahat ng bagay, mabuti ang Diyos. Sabi nga, lagi nating sabihin, lagi nating i-manifest yun sa buhay natin kasi tunay 'Di ba? Hindi naman talaga tayo natuto sa mga panahon na tayo masaya. 'Di ba? Natuto tayo sa mga panahon na may mga trial tayo, season ng buhay natin na halos minamaliit ka ng tao, kinikriticize ka ng tao, 'di ba? Kung paano ka nagre-respond sa mga tao na 'yon. Amen, sa katotohanan na dala-dala mo. Amen, hindi tayo kailangan na tayo mananampalataya, kapwa mananampalataya, idala natin sa korte, 'di ba? Hindi maganda po na pag-aayos kasi tayo na ang mga nakakaunawa ng salita ng Panginoon. At hindi maganda na tayo mismo po ay nagkakaroon ng gossip. Amen? Sa bawat isa. Kaya mahalaga na we have to value the truth. Kasi pwedeng itong mag-respond. At kasi pag nalaman natin ang katotohanan, pwede po itong magturo sa atin kung paano tayo magre-respond. Minsan, akala natin kinikriticize tayo ng mga tao kasi hindi natin inaalam ang totoo. Pero ang totoo, gusto lang pala nila tayong ituro, ituwid at itama, disiplinahin. Amen? Lalo na po yung mga magulang natin. Minsan ayaw natin din disiplina. Pero napakahalaga, sabi nga na matuto tayo by their experience. Kasi wag na tayong katulad ng ibang tao na gusto mo pa bang maranasan kesa, 'di ba? Gusto mo pa bang maranasan bago ka makinig o makinig ka sa experience ng ibang tao? Wag mo nang danasin. Kasi pinagdaanan na ng ibang tao, let's change our mindset po na kailangan mo munang danasin bago tayo makinig. Amen? Makinig tayo para hindi na natin danasin. That is the beautiful things pag binibigyan natin ng halaga yung mga bagay na
inaalam natin katotohanan kung totoo bang kinikriticize ako ng tao na to o gusto niya lang akong turuan. Lalo na sa magulang natin. No po, kasi ang mga magulang, marami po silang mga naranasan. Marami silang mga bagay na natutunan sa buhay kung bakit hanggang ngayon nakatayo sila at tinatayuan nila ang pamilya. Kaya napakahalaga po ng wisdom din ng magulang na po na dapat natin pinakikinggan. Wisdom ng mga mentor at mga pastor natin, na po, mga spiritual na mga teacher natin na nagtuturo sa atin. Amen? So, sabi niya dito, kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim, nabasa ko din, baka ito'y malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahihiyan. Amen? So, ito nga po, na kapag di natin inalam ang katotohanan, sa bandang dulo tayo din ang pwedeng kahihiyan lang din natin. Kaya nga tingnan nyo yung mga ibang tao na nagkakaroon ng away. Sometimes, dinadala pa sa social media. Amen. Tapos makikita mo ang sweet-sweet din naman nilang mag-asawa. Di ba, minsan nakakahiya na po, even sa pamilya, pati alitan, dinadala sa social media, dinadala sa barangay, dinadala sa korte. Nakakahiya. Nakakahiya. Na tayo rin mismo ang sarili natin na nagdadala po sa kahihiyan. Sabi dito sa 11, kapag angkop ang panahon sa salitang binibigkas para itong ginto, naglalagyang pilak. Ang magagandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mahalagang alahas. Amen. Ito nga po yung sinasabi ko, na i-value natin po yung mga pagbibigay ng payo ng ibang tao sa atin. Kasi ito, para itong ginto talaga. Huwag tayong sa experience. Let's listen to the wisdom ng iba at karunungan na po na naranasan nila para hindi po tayo masuong sa kapahamakan o kahihiyan. Amen? Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hangin walang dalang ulan. Sa malumanay na pakikipag-usap, puso'y bato'y nababagbag at pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Amen. So dito po, dito na matututunan naman natin na kung paano po tayo matuto na po at magsaliksik, sumaksi na po sa ating kapwa. And nalaktawan ko po yata yung sa mga kaaway na po. Sandali, tinan ko po. Ayun. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim ang tasin ito. At baka, okay, nawala. Ay, hindi pa po siguro. So, praise God. So, yun. Ang taksil na pinagkakatiwalaan sa panahon ng pangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paay pilay. Hapdi at dulot iyong siya sa kahihiyan at tatanggap siya ng gantimpala mula kay Yahweh. Ito po, mula dito sa 11, yung panahon ng ating mga salita, pagsasalita at pagtatrato, pagtanggap ng payo, malumanay na makikipag-usap. Amen. Yung huwag kakain ng labis na pulot pukyutan. Minsan dito tinuturo sa atin na po, ang pagiging masyadong maalam, na masyadong marunong, hindi rin maganda. Kasi mahirap din po na sobra tayong dunong. Mahirap din na pag hindi po tayo magkakaroon ng natututunan natin yung panahon ng pagsasalita at panahon ng pagtikom ng bibig. Kaya nga sabi dito sa 17, huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya ay mabalot at sa iyo'y magsawa. Dito, pinapakita sa atin that kailangan matuto tayo, hindi lang sa pagsasalita, even po sa pakikisama po sa ibang tao, lagyan natin ng value yung boundaries. Mahalaga po ang boundaries. Na may mga bagay na pwede nating sambitin o panghimasukan kung ino-open to ng mga tao sa atin. Katulad po sa pagiging magkaibigan, even sa spiritual na relasyon natin sa ating mga magulang spiritual, mga kapatid, mga kaibigan, even mga
believers or unbelievers, we have to value the boundaries na dapat natin panghimasukan sa kanilang mga buhay unless po binibigyan nila tayo ng open gate na panghimasukan yung mga bagay po na gusto nilang panghimasukan natin. Kasi katulad po nito, kung di tayo maglalagay ng gate sa lahat ng bagay po, even sa relasyon natin, sa pagiging magulang at anak, may mga bagay po na boundaries dyan. When about sa anak at sa magulang, amen, may karapatan ang magulang sa anak na minsan hindi po maikakaila hanggat sila po ay hindi pa kinakasal or nasa under pa rin sila ng pamamahala ng magulang. At may mga time din ng boundaries na hindi na natin sila kailangan pakialaman din, but we can just advise para maging matuwid ang kanilang pamumuhay. At bilang mga magulang, wag natin tatanggalin yung pagiging magulang natin. Kasi kahit kailan, that is the divine relationship between the parent and daughter or son. Amen? Hindi po yan nawawala ng kapangyarihan. Amen? Kaya may bagay na kailangan natin lagyan ng boundaries, pero may mga bagay na kailangan natin pong bigyan ng value yung sarili natin bilang magulang sa ating mga anak. Kung hanggang saan yung bagay na sometimes sa pagsasagot sa atin ng mga anak natin, there's boundaries on that. Pag masyado na pong naaapakan ng pagiging natin, we had to stop. Hindi dapat. Na dahil we have the authority na binigay sa'yo ng Panginoon. At authority na may hangganan din na binigay sa kanila ng Panginoon. Na hindi nila dapat saklawan bilang anak at hindi natin saklawan bilang magulang. Amen? At sa pagiging kaibigan o pagiging kapitbahay, there's also boundaries na dapat nating binibigyan ng halaga. Kaya napakahalaga po dahil nga sabi nga, huwag mong dalasan ang dalaw sa kapwa mo kasi minsan hindi ka nabisita. Minsan may mga bagay na napeperwisyo ka na rin sa kanilang mga buhay. At kailangan nating maging maingat. Sa boundary na dapat pinapahalagahan natin. Amen? Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Amen? Alam natin po na kasalanan ng pagsaksi sa hindi po tama. Amen? Nasa 10 utos po yun ng Panginoon na huwag tayong sumaksi sa hindi po tama. Amen? Kaya kailangan po natin maging prinsipyo ito dahil baka bandang huli, kumbaga sa tabak po na bumambo sa iyo, ito yung magbaon sa iyo sa kapahamakan. At pumatay sa iyo, mapahamak ka. Amen? Kasi hindi mo alam kung ano yung sinasaksihan mo. Pwedeng ito ay magbigay sa iyo at magdulot sa iyo ng kamatayan. Hindi mo alam kung paano mag-respond yung ibang tao dahil sa kasinungalingan na pagsaksi mo sa katotohanan. Kasi minsan, hindi natin alam. Ikaw alam mong kontrolin ang sarili mo, pero hindi mo alam kung paano mag-control ang ibang tao. Amen? Kaya kung mayroong bagay tayo po na dapat nating laging siyasatin, lagi nating tingnan ang sarili natin. Amen? Lagi pong, sabi nga, lagi tayong maging mapagbantay sa sarili natin. Amen? Ang taksil na pinagkakatiwalaan ng sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at paang mga pilay. Hapdi ang dulot ng awit ng pusong may sugat, parang asing kinuskos sa gasgas ng balat na parang paghuhubat at damit na panahon sa panahon ng taglamig. Alam niyo po, even sa mga bagay na ganito po, pag ang kapwa natin ay nagmomormor o kaya nagdadalamhati, may panahon din na dapat alam natin ang boundary ng pagbibiro at panahon po na tayo ay dumadamay sa kapwa natin. Mahalaga po yun. Kasi kung alam mo na nagdadalamhati yung kapwa mo, makidalamhati ka. Diba? Kung nagsasaya siya, makisaya ka. Sabi nga po sa Bible. Kaya minsan, kapag alam natin na katulad ng halimbawa, namatayan siya, sometimes we don't have to talk so much na okay lang ang lahat ng bagay. Sometimes we have to keep our mouth
silence, because sometimes silence is wisdom, na ang kailangan lang nila ay damayan natin sila o bigyan natin ng tenga para makinig tayo sa kanila. Na po. At may mga bagay po na dapat natin yung panahon na sila'y sugatan, na hindi natin pwedeng panghimasukan na alam niyo yung magsalita tayo ng mga bagay na even kahit alam natin na tama tayo, mag-iingat tayo sa mga salita na bibigkasan natin sa kanila dahil they hurt. Na po, they hurt. Sometimes we have to, na maging principle din natin ito na lagyan natin ng boundaries na at limitasyon yung value ng mga salita na ilalabas ng ating mga bibig. Kasi minsan, kapag sugatan ng puso, hindi ito tatanggapin. Kasi lalo lang natin ginagasgas. Amen? Na po, yung durog na dudurugin mo pa. Nagkamali na, lalo mo pang anahin, di ba? May panahon po ng pagtutuwid. May panahon din ng pagdidisiplina. Amen? Kaya, napakalagahan po natin to. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Love your enemies. Ito po yung sinasabi, no? Sa gayon, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka ng gantimpala mula kay Yahweh. Amen? Minsan, ang hirap po nitong gawin. Na po, parang kahapon lang, talagang ang pagsubok ng Panginoon na po hindi ka pwedeng takasan. Kahit minsan, ikaw na ang umiiwas, talagang dadali ng Panginoon para itest ka kung ano ba talaga yung laman ng puso mo. Na po, alam nyo na meron kaming hidwaan ng aking biyenan, pero alam nyo, ang Panginoon pong nagdala sa kanila, sa amin, sa bahay namin. Binigyan sila ng circumstances na may problema sa kanilang plumbing, no, sa tubig or sa banyo nila na para maidala sila sa amin ngayong Eastern, po, since Eastern po, na talagang sabi ko nga, last Friday po, I was fasting. Kasi alam ko na yun yung kamatayan ng Panginoon. I was fasting once a week. Every week po, nagpa-fasting ako. At least one day, 6 to 6 po. Na hindi ko yun ino-consider na gawin din ng iba. Pero sa akin po, bilang ginagamit ng Panginoon, na po, tinatry ko po na laging mag-fasting po na wag kong makaligtaan na bawat sa loob ng 7 araw, meron akong isang araw na fasting. At talaga po nasinubukan ako ng Panginoon as a testimony na rin po. Talagang andun yung biyanan ko hapon. May Bible study rin po sa amin kahapon at sabi ko nga, it is time to forgive. Kasi aanin ko naman yung mga pagpapasting na yan kung hindi ko kayang hakbangan yung pag-ibig na binibigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko po ng Friday, Lord, as you die, na po, kasabay ng kamatayan mo, gusto ko ring ibaon lahat ng hinanakit ko sa kanila. Kasi gusto kong maramdaman yung kapayapaan at pagmamahal na nagmumula sa'yo. Kaya yun po yung sabi ko sa sarili ko. Kaya Lord, ibinabaon ko lahat ng sama ng loob sa lahat ng tao na nakagawa sa akin ng di maganda. Kaya nung pumasok po sila, dumating sila sa bahay namin, binigyan ko po ng flower yung biyanan ko. Na po. Pero bago yon, naging ugali ko na rin po na every week po, bumibili din ako ng flower para sa Panginoon. And from Friday po, na namatay si Lord, bumili na po ako ng flower. Saturday, bumili din ako ng flower. Na po. At ngayon din po, bibili ako ng flower mamaya po. Kasi sabi ko nga, tayo nga yung mga patay, ginugulitan natin sila, di ba? Na po. Ako naman, hindi ko ginugunita yung kamatayan ng Panginoon natin. Ginugunita ko yung kabutihan niya sa atin. Kasi, sabi ko nga, Lord, lahat ng sakit na naranasan ko sa buhay ko, sa lahat ng tao na nakasalamu ako, dumaan sa buhay ko, sabi ko, it would never be enough na magpasalamat sa'yo sa lahat ng mga bagay na yun. Kaya sabi ko nga, lahat ng mga bagay na ginagawa ko,
Dahil alam ko at kilala ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya napakasarap po sa pakiramdam. Alam niyo, halos maluha-luha siya kahapon na sabi niya, akala ko wala nang nakaalala sa amin kasi walang mga kaibigan na dumadalaw sa kanila. Pero nakita nila yung tahanan namin na masaya, di ba? Puno-puno po ng pagkain kahapon sa lamesa ng kitchen ko. Dahil sa mga kapwa natin, mananampalataya na nakilala ko dito, na dinala ng Panginoon. Ang saya sa tahanan namin kasi umaawit kami ng worship. Nag-worship kami sa Panginoon. Na po, dahil sa kanyang darating na pagkabuhay, 'di ba? Dahil hindi tayo naglilingkod sa Diyos na patay, kundi naglilingkod tayo sa Diyos na buhay. Kaya kailangan sa buhay natin, nararamdaman din ng mga tao yung presensya ng Diyos na 'yon. Na po, hindi yung sa salita lang natin ginagawa. Kaya nga, ang bunga natin, makikita po sa mga gawa natin. Kahit pa sa mga kaaway natin. Na po, kaya sinabi ko sa kanila, mahal ko sila sa pag-ibig ng Panginoon. Puso na laging handang magpatawad at yung puso na unconditional love sa mga tao po. No, kasi maraming nangangailangan ng pagmamahal na unconditional. Even ang mga kaaway natin, alam niyo po yung mga kaaway natin, kaya sila galit sa mundo kasi di nila nararanasan yung pag-ibig na meron tayo. Amen? Kaya sabi niya dito, sabi niya, masarap pa ang tumira sa bubong ng bahay kaysa, sabi sa 23 muna, Amen. Hallelujah. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa tumira sa bubong ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Ito po, hindi lang to sa babae, even sa lalaki po. Napakahalaga din po talaga nito na syempre ang bahay kasi dapat tahanan yan ng natin, peace, ng joy, 'di ba? Ng love, ng unity. Dapat home ang inuuwian ng ating mga asawa. Kasi aanin mo yung magarbong kasal na hinanda ninyo, magarbong kasal, mga picture ninyo na naka-display sa bahay ninyo, pero ang totoo, yung relasyon naman ninyo, 'di ba? Hindi naman maayos. Wasak naman pala. Kaya baliwala lang po yung mga bagay na parang nagiging ipokrito lang tayo sa papakitang tao na mga dinidisplay natin, pinapaganda pa natin, bumibili tayo ng mamahalin na frame, pero ang totoo yung relasyon natin sira at wasak na. Amen. Try to find things po na magkaroon tayo ng mas higit na mas masayang pamilya, mas masayang tahanan na magsisimula sa ating mag-asawa para mag-spread, magmanifest sa pamilya natin at mga anak. Amen. Hindi yun tayong mag-asawa, tayo yung nagtatalo na dapat tayo yung magka-partner sa buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ang kadaldalan po, dapat nilulugar din natin. At kung meron man tayong kadaldalan na sasabihin, yung mga bagay na mabuti at pagpapala po ang ilabas ng ating mga bibig. Kung paano ang malamig na tubig, sabi niya ganito, ay labing nauuhaw, gayon ding mabuting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo. Hallelujah. Amen. Balong na dumihan, ang katulad na matuwid na sa masama ay nakipagkaibigan. Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang kagahanan ng karangalan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Last verse, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan at madaling masakop ng kaaway. So, dito po sa dulo makikita natin yung self-discipline, self-control. Sa lahat ng bagay po, mula sa pinag-usapan natin sa umpisa hanggang sa wakas, parang sabi ko nga na-conclude ko na dito, kung tayo ay walang disiplina sa lahat ng napag-usapan natin po, mula sa authority, amen, sa king and their authority, kung paano tayo magre-respond sa advice or criticize ng mga tao, kung paano natin i-value yung being told the truth at gossip, yung pagtarato sa mga enemy,
na po? At pag-reading natin sa sitwasyon ng mga feelings o mga nararanasan ng mga kaibigan natin at paano maging tunay na maging kaibigan, na po? Lahat po ito bumabagsak sa self-discipline, sa pagkokontrol sa sarili, kung paano tayo nagbibigay ng boundary sa mga tao. Amen? At pinapahalagahan ng boundary na to. Na po, nalalaglag po ito sa self-discipline lahat. Sa Proverbs 25, para po sa akin. Na po, napakahalaga na magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. At alam natin na po na how to make this self-control po, na dahil alam natin kung sino ang nagko-control sa atin at kung saan natin hihingin ang disiplina na yun. Pag sinabing self-discipline po, sino yung sumasakop sa sarili mo? Sino ang nagko-control sa'yo? Na po, dahil alam natin that hindi ito how to make yourself, na para maging tanyag ka sa ibang tao o tanyag ka sa mga tao sa paligid mo. How you make, diba, yourself sa harap ng Diyos na humuhubog sa'yo. How you make yourself sa Diyos na nagko-control sa'yo. It's not about you-centered, yung hindi dahil self-control ito, ibig sabihin ikaw magko-control sa sarili mo o ikaw ang mag-make sa sarili mo. Because we know that we have the Maker na nag-make sa'yo, na tumutulong sa'yo to control everything sa buhay mo. Kung we will consider Him to control and surrender ourselves, na mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay gain sa Kanya. Amen? Na ang buhay natin, hindi na tayo ang nagko-control. It's not about yourself anymore, but it's about our Christ who made you, who make you, and who control you. Para sabihin that He is sovereign God na humuhubog sa iyo at sa akin. Amen? Purihin po ang Panginoon at matututunan natin ang pag-ibig, amen, pagmamalasakit, even sa enemy natin, kung matututo tayo na isurrender lahat ito sa Diyos na nagko-control ng lahat ng bagay, even sa mga bagay na hindi natin makontrol. Dahil siya din po ang nagbibigay, na po, dahil bunga din po ng Espiritu Santo na nagko-control sa iyo kung hayaan mo siya, amen, na mabuhay sa loob mo, baguhin ka inner you, na to, it come inner you, inside and out. Nalalabas na parang natural lahat ng bagay sa buhay mo, even sa karakter mo. Dahil iba na ang nabubuhay sa'yo. Dahil nilibing na ang ating dating Annalisa, dating Andrea, dating Ate Annalyn, at Pastora Am, at even Beverly. Amen. Purihin po ang Panginoon, mabuhay po ang presensya ng Diyos at maghari ang Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po na muli kang nag-risen, na po muli kang nabuhay sa buhay namin simula nang ikaw ay tinanggap namin at maging sarili naming tagapagligtas sa mundong ito. Salamat na kami ay namatay na at muling nabuhay sa bagong buhay, bagong karakter, bagong pag-uugali. At salamat sa pagdidisiplina at paghuhubog mo sa amin sa mga karunungan na patuloy mong pinagkakatiwala at pinaalam mo sa bawat buhay namin upang mailagay namin at maisaalang-alang namin, Panginoon, ang kahalagahan ng wisdom at value na natutunan namin sa application sa buhay namin, Panginoon, mula ngayon, Panginoon ko, at sa mga susunod na hinaharap po na aming buhay. Patuloy kang maghari, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen.